Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 281. Ang kontinente ng Tianshui ay maaaring hatiin sa 5 rehiyon, ang Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at Gitnang rehiyon. Gayunpaman, ang lugar ng Central Region ay maihahambing sa kabuuan ng 4 na rehiyon. Sa ilang araw na ito, pumunta si Yezuan sa Central Region para mag-aral. Ang Central Region ay maaari ding hatiin sa 7 rehiyon, bawat isa ay kinokontrol ng 7 pangunahing lungsod. Sa pagkakataong ito, hahanapin niya ang Alliance Leader ng Divine Prefecture Alliance, si Xing Miao, sa isang pangunahing lungsod na tinatawag na Divine Prefecture City. Sinasabing si Xing Miao ay nagmula sa Divine Prefecture City. Gayunpaman, ang Divine Prefecture City ay medyo malayo sa Soaring Heaven Mansion. Kahit na may Heavenly Thunder Eagle, aabutin pa rin ito ng kalahating buwan. Sa makatuwid, kailangan munang pumunta ni Yezuan sa ibang lugar, na siyang Grand Senior Brother ng Sky Yuan Sect, Guangjin City. Ang Guangjin City na ito ay isa ring pangunahing lungsod. Sa oras na ito, ang Heavenly Thunder Eagle na sinasakyan ni Yezuan at Lin Zuir ay nakapasok na sa Central Region. 2 araw na lang ang kailangan nila para makarating sa Guangjin City. Sa likod ng Heavenly Thunder Eagle, si Yezuan at Lin Zuir ay nagpapahinga ng nakapikit. Sa ilang araw na ito, hindi sila nagsasalita, at ang kapaligiran ay napaka-awkward. Noong si Yezuan ay walang kabuluhan pa, pinili ni Lin Zuir na putulin ang pakikipag-ugnayan, na naging dahilan upang mawalan ng mukha si Yezuan. Bagamat walang pakialam si Yezuan sa bagay na ito, medyo naawa si Lin Zuir sa kanya. Naisip niya, kung hindi niya sinira ang engagement noong araw na iyon, anong klaseng eksena ngayon? Ang tanong na ito ay naging dahilan upang hindi siya kumalma at maglinang nitong mga nakaraang araw. Sa oras na ito, Yezuan, sa wakas ay hindi napigilan ni Lin Zuir na magsalita. Si Yezuan, na nagpapahinga ng nakapikit, ay nagmulat din ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Medyo nagulat siya at sinabing, "Ano? Bumalik ka sa Lianian City dati, tama?" Tanong ni Lin Zu. "Oo, bakit?" Tumango si Yezuan. Patuloy na nagtanong si Lin Zuir, "Kumusta ang aking ama at ang iba pa?" "Very good. Speaking of which, hindi ka bumalik kahit isang beses sa 2 taon na ito. Hindi ba't medyo walang puso iyon?" Sabi ni Yezuan, "Gusto ko pero hindi ako pinayagan ni Master. Gusto kong bumalik pagkatapos ng ilang sandali." "Ikaw naman?" tanong ni Lin Zu. "Tingnan natin pagdating ng panahon," casual na sagot ni Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, aabutin lamang siya ng 3 araw para makabalik sa Profound Sun Empire. Hindi na nagtanong pa si Lin Zuir at tahimik lang siyang naghintay. Naging kakaiba na naman ang kapaligiran. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang grupo ng mga itim na figure ang biglang lumitaw sa malayong kalangitan. Tila may naramdaman si Yezuan at inikot ang kanyang ulo para tingnan. Isang grupo ng mga espiritong hayop. Bulong ni Yezuan. Ngayon, hindi na siya mapakali na atakihin ng mga spirit beast. Lumingon din si Lin Zuir para tumingin, ngunit sa sumunod na sandali, natahimik ang ekspresyon niya habang bumulalas, Black-winged bird. Nang marinig ang kakaibang tono na ito, hindi napigilan ni Yezuan na magtanong, ano ang mali? Ang Black-winged birds na ito ay Zuan beasts. Napupuot sila sa ibang mga ibon at aatake sila sa paningin. Nagmamadaling paliwanag ni Lin Zuir. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Lumingon siya at napagtanto na mayroong hindi bababa sa 100 itim na anino. Zuan beasts. Kung gayon bakit tayo tumatakbo pa? Patayin silang lahat. Ang mga mata ni Yezuan ay puno ng layuning pumatay. Hindi, ang Heavenly Thunder Eagle ay papatayin nila. Lumingon si Lin Zuir at sinabi, "Pero makakatakas ka ba?" Tanong pabalik ni Yezuan. Sa grupo ng Black-winged birds sa likod nila, may mga late mortal core warriors, at ang Heavenly Thunder Eagle sa ibaba nila ay nasa early mortal core realm lang. Walang paraan para makatakas ito. Natigilan sandali si Lin Zuir. Pagkatapos ay inutusan niya ang Heavenly Thunder Eagle na lumapag. Kasabay nito, naglabas si Yezuan ng isang mid-rank na Earth Tier bow.
Katamtamang ranggo ng Earth Tier Martial Skill, Fire Dragon Arrow. Nagpaputok siya ng isang malakas na Fire Dragon Arrow mula sa mahigit 1,000 metro ang layo, ngunit iilan lamang ang Black Wind Birds ang nataman. Bukod dito, ang grupo ng Black Wind Birds ay napakalat, at napakalayo nila. Pagkatapos magpaputok ng ilang arrow, napatay lang ni Yezuan ang 30 sa kanila. Nagkataon, nang lumapit ang grupo ng Black Wind Birds, ang Heavenly Thunder Eagle ay dumaong din sa lupa. Ngunit, natakot ito ng Black Wind Birds. Matapos pababain sina Yezuan at Lin Zuier, nagsimula itong tumakas. Hindi maganda, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Zu. Hindi niya inaasahan na tatakas ang Heavenly Thunder Eagle. Nililigawan lang nito si kamatayan. Sigurado, agad na naghiwalay ang grupo ng Black Wind Birds at hinabol ang Heavenly Thunder Eagle. Para sa iba pa, pinalibutan nila sina Yezuan at Lin Zuier. Haha, mahigit 100 Zuan Beast Course, ang swerte natin. Pagkatapos mapunta sa lupa, hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng malakas. Inilibot ni Lin Zuier ang kanyang mga mata. Anong klaseng sitwasyon ito? Paano pa siya tumawa ng malakas? Sa sandaling ito, biglang bumuo si Yezuan ng isang Great Sword of Desolation. Nang makita niya ang Great Sword of Desolation, hindi sinasadyang ginamit ni Lin Zuier ang kanyang Dan Energy para protektahan ang kanyang mga tainga. Gaya ng inaasahan niya, ang Great Sword of Desolation ay nasa kanyang tainga. Sa susunod na sandali, si Yezuan ay tumalon ng mataas sa hangin at naglaslas gamit ang Great Sword of Desolation. Dagandong, isang nakakasira ng lupa na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, kalahati ng Black Wind Birds ay natangay at nahulog sa lupa. Oras ng pangangaso, Great Wind Formation of Desolation, ay activate. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ang enerhiya ni Dan sa kanyang katawan ay agad na nabawasan ng malaking halaga. Sa sandaling ito, nakalusot na siya sa Earth Core Realm. Ang Great Wind Formation of Desolation ay tumaas din ng saklaw, umabot sa 50 metro. Higit pa rito, mayroon itong radius na 50 metro. Sa pagtingin sa mga Black Wind Birds na pinaghiwa-hiwalay, si Lin Zuei ay ganap na natulala. Wala pang 2 segundo, napatay ni Yezuan ang mahigit 10 Black Wind Birds. Pagkalipas ng 5 segundo, lahat ng Black Wind Birds ay naging mga bangkay. Ang buong lugar ay kinulayan ng itim na dugo. Sa daan-daang Black Wind Birds, wala pang 10 ang nagawa ni Lin Zuier. Ang iba ay pinatay lahat ni Yezuan. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Napaisip si Lin Zu sa kanyang sarili. Iniisip niya, kung papasok siya sa 50 metrong attack range ni Yezuan, mapuputol din ba siya tulad nitong mga Black Wind Birds? Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta at tulungan ng Heavenly Thunder Eagles. Biglang sumigaw si Yezuan. Agad namang nag-react si Lin Zuier at hinabol siya. Para kay Yezuan, siya ay nanatili at naglinis sa larangan ng digmaan mag-isa. Ang pinuno ng kawan na ito ng Black Wind Birds ay isang late mortal core warrior, ngunit ito ay pinutol na ni Yezuan. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Yezuan tungkol kay Lin Zuier. Siya ay gumugol ng ilang oras upang lamunin ang lahat ng mga bangkay ng Black Wind Birds. Tulad ng para sa Beast Course, inilagay niya ang mga ito sa kanyang lumalamon na espasyo. Not bad, there is one devouring crystal from the corpses alone. Kung ito ay ang Beast Course, magkakaroon ng hindi bababa sa 5. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Bagamat naubos na niya ang lahat ng kanyang Dan Energy, ang Beast Course na maaaring mag-restore ng kanyang Dan Energy ay hindi mahal. Hindi man lang sila nagkahalaga ng 10% ng orihinal na halaga. Sa makatuwid, ito ay isang libreng pagkain. Sa sandaling ito, bigla siyang napatingin sa malayo. Nagtataka siyang bamulong, ang tagal na niyang nawala, bakit hindi pa bumabalik? Ayon sa kanyang pagtatansya, mapapapatay ni Lin Zuier ang lahat ng Black Wind Birds na ito sa loob ng wala pang 1 minuto. Ngunit ngayon, ilang minuto na ang lumipas, at hindi pa rin bumabalik si Lin Zu. Para lang maging ligtas, mabilis siyang sinundan. Sa harap niya ay isang kagubatan sa bundok. Pagkaraang tumuntong ni Yezuan sa kagubatan, nakita niya kaagad ang lokasyon ni Lin Zuier. Ngunit, ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay may ilan pang mga figures sa tabi ni Lin Zu. Walang pag-aalinlangan,
agad siyang sumugod. Kabanata 282. Anong nangyayari? Lumipad si Yezuan sa tabi ni Lin Zu at nagtanong ng may pagtataka. Sabay tingin sa mga tao sa paligid niya. Sa sumunod na sandali, nagbago rin ang ekspresyon niya. Maagang Earth Core Realm. Sa 5 tao sa paligid nila, mayroong isang Early Earth Core Realm Warrior. Ang iba pang 4 ay kakapasok lang sa Early Earth Core Realm. Oh, so may mga kasama ka. Sabi ng isang binata na may nakakaawang ngiti. Kasabay nito, siya rin ang Early Earth Core Realm Warrior sa 5. Gayunpaman, mukhang siya ay 35 taong gulang, 2 beses ang edad kaysa kay Lin Zuir. Hindi siya pinansin ni Lin Zuir at sinabi kay Yezuan na may seryosong ekspresyon, hinahabol ko ang Black Wind Bird nang bigla nila akong harangin. Little girl, you're wrong. We were resting here, ikaw pa ang nakapasok, okay. Nakangiting sabi ng kawawang binata. Kung ganoon bakit hindi ka tumabi? Tanong pabalik ni Lin Zu. Bakit tayo dapat? Ang kahabag-habag na binata. Sa oras na ito, biglang humakbang si Yezuan at sinabing, lahat, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Kuya, prangka ka talaga. Feeling ko dati na kitang kaibigan sa unang tingin. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap tungkol sa buhay? Nakangiting sabi ng kawawang binata. Matapos marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan. Ano ang ibig mong sabihin sa pakiramdam na parang matandang kaibigan sa unang tingin? Tiyak na nagustuhan niya si Lin Zuir, tama ba? Si Lin Zuir ay hindi tanga at natural na naiintindihan. Agad niyang sinabing galit na, kung ayaw mong mamatay, tumabi ka. Nako, ang sama ng loob. Malamig na ngumuso ang kahabag-habag na binata, I won't move aside. Little girl, why don't you try? Nang matapos siyang magsalita ay sabay-sabay silang naglabas ng kanilang mga armas. Ang ilan sa kanila ay nag-i-imagine pa nga ng isang eksena. Biglang sinabi ng middle-aged na lalaki sa 5, Kuya, pwede mo bang ibigay sa akin ang brat na ito? Haha, okay, alam kong gusto mo ang mga magagandang lalaki na may malambot na balat. Ibibigay ko sa iyo itong brat. Tumawa ng malakas ang kawawang binata. Nang marinig ito, sabay na kinilig sina Yezuan at Lin Zuir. Ang dating kahit subconsciously ay umatras ng isang hakbang. Hindi nila akalain na magkikita sila ng isang birhen dito, at isang matandang lalaki noon. Ito ay hindi matatagalan, so sinasabi mo na hindi ka tatabi. Kinaikit ni Lin Zuir ang kanyang mga mata at nagtanong sa huling pagkakataon. Bata, ano sa tingin mo ang gusto nating gawin ngayong marami na tayong nasabi? Kung sumuko ka ng masunurin, tuturuan ka lang namin kung paano maging babae. Kung lalaban ka, bago matapos ang kaawa-awang binata sa kanyang mga salita, hindi napigilan ni Zuir na kumilos. Isang malaking labanan ang agad na sumiklab. Para kay Yezuan, tahimik siyang nakatayo sa gilid. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hayaan si Lin Zuir ang pwesto. Sok, sok, sok. Anak, ang bait mo. Lumabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakakatakot na ngiti. Nang inig muli si Yezuan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng goosebump sa buong katawan. Kung hindi mo gusto ang mga babae, pumunta ka at magkagusto sa mga lalaki. Huwag mo akong pakialaman, o mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, paalala ni Yezuan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang umatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa halip ay humakbang siya pasulong at sinabing, fierce enough, I like it. Mukhang na-refine mo rin ang katawan mo. Nagkataon, ginagawa ko rin, kaya natin. Swish, poof. Isang malamig na liwanag ang kumislap at tumagos sa noo ng medyo may edad na. Pagkatapos, bumagsak siya pabalik sa sahig. Bumulwak ang dugo mula sa butas sa pagitan ng kanyang mga kilay at namatay siya sa isang iglap. Sorry, babae lang ang gusto ko. Walang magawang umiling si Yezuan. Sa kabilang panig, si Zuir ay nakalaban na ng ilang round sa 4 na lalaki. Ang una ay ang numero 1 henyo ng Sky Yuan Sect, medyo malakas siya. Ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ang mga taong ito ay pawang Earth Core Warriors, at lahat sila ay mayroong mid-rank Earth Tools. Tila sila ay mula sa ilang malaking pamilya sa Central State. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Bagamat si Zuir ay nasa initial Earth Core Realm lamang,
Ang kanyang lakas ay higit pa sa kaawa-awang binata. Kahit atakihin siya ng 4 na tao, kakayanin pa rin niya. Swish! Biglang isang malutong na tunog ang narinig. Isang braso ang itinapon sa hangin. Kamay iyon ng isa sa 4 na lalaki. Natigilan ang 4 na lalaki. Nagbaba ang isa sa kanila at nakitang naputol ang braso nito. Napakalakas, hindi maarok ang lakas ng batang iyon. Retreat. Alam ng kaawa-awang binata na sinipa niya ang isang bakal na plato. Agad siyang sumigaw, "Let's go!" Nang marinig ito, mabilis ding umatras ang 3 pang lalaki. Gusto mong umalis. Mabilis silang hinabol ni Zuir. Para kay Yezuan, kinuha din niya ang singsing mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinundan sila. Buong lakas na humabol si Zuir. Wala pang kalahating minuto, napatay na niya ang 3 Earthcore Warriors. At saka, hindi man lang niya kinuha ang singsing. Direkta niyang hinabol ang kaawa-awang binata. Ang kabanatang ito ay hindi nagtatapos, pakibuklat ang pahina. Bilang resulta, ang 3 Universe Ring na iyon ay mura para kay Yezuan. Gayunpaman, napakabilis ng kaawa-awang binata. Mas mabilis pa siya kay Zuir. Sa isang kisap mata, lumaki ang distansya sa pagitan nila. Nakita ni Yezuan na lumaki ang distansya sa pagitan nila, kaya sumunod siya at nagtanong, "Kailangan mo ba ng tulong?" "Hindi," matigas na sagot ni Zuir. Sa sandaling ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang grupo ay tumaas ng 200 metro, at ito ay tumataas pa rin. Kahit nabigyan ng isang araw si Zuir, hindi siya makakahabol. "Sigurado ka bang ayaw mong tumulong? Parang may malaking syudad sa harapan namin." Kung tatakas siya doon, magulo, tanong ulit ni Yezuan. "Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay." Matigas pa ring sabi ni Zuir. "Diyan ka nagkakamali. Kung hindi mo siya kayang patayin, hayaan mo akong gawin ito." Napakayaman pa rin ng isang initial Earthcore Warrior. Sabi ni Yezuan na parang tinuturuan siya. "Hindi, gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay." "Huwag na." Walang pakialam si Zuir. Sa panlabas, galit na galit siya, ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang patunayan ang kanyang lakas sa harap ni Yezuan. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan. Walang magawa siyang nagkibit-balikat at sinabing, "Sige, sige, ayon sa gusto mo." Anyway, 4 na rings na ang nakuha niya, kaya parang wala siyang nakuha. Hindi nagtagal, tumakas ng 1,000 metro ang kaawa-awang binata at nawala sa kanilang paningin. "May isa ka pang pagkakataon. Matutulungan kitang mahuli siya." Sa huli, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. "Hindi." Pareho pa rin ang sagot ni Zuir. Sumuko na rin si Yezuan. Si Zuir ay may galit at kusa. Wala siyang magawa tungkol dito. "Sige, 4 na singsing. Iyong 3 ito." Direktang itinapon ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Zuir at iningatan sila. Tiningnan ni Yezuan ang kanyang singsing. Matapos makita ang mga bagay sa loob, hindi niya maiwasang kiligin. Ano ang impyerno sa loob? Mga latigo, kandila, kadena, at kahit isang amag ng ilang organ. Magaling talaga sa lahat ng bagay ang middle-aged na lalaking iyon. Magaling siya sa opensa at depensa. Siya ay tunay na isang Diyos. Nagmamadaling ibinuhos ni Yezuan ang mga kapaki-pakinabang na bagay sa lumalamon na espasyo, pagkatapos ay nilamon ang buong universe ring. Kabanata 283. Maaaring nakatakas ang taong iyon sa malaking lungsod, ngunit ang direksyon na iyon ay tila hindi sa parehong direksyon. "Gusto mo bang pumunta?" tanong muli ni Yezuan. "Fair na," mataimtim na sinabi ni Lin Zuir. Walang pakialam si Yezuan. Kung tutuusin, nandito lang siya para tuklasin ang Middle State. Wala naman siyang balak na magtagal dito. Hindi nila alam kung saan lumipad ang Heavenly Thunder Eagle, kaya't ang dalawa ay nakakalakad lamang patungo sa malaking lungsod. Ang bilis ni Lin Zuir ay mas mabagal, kaya ang dalawa ay gumugol ng higit sa kalahating araw upang marating ang malaking lungsod. Bramble City. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan, pagkatapos ay pumasok. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay pagpasok nila sa lungsod ay binabantayan na sila. Pagpasok nila sa lungsod, nakahanap sila ng isang bahay tuluyan na matutuluyan, pagkatapos ay lumabas sila muli. "This is the Middle State. We're not familiar with this place."
How do you want to find that person? Pagkatapos umalis sa inn, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Sinulyapan siya ni Lin Zuir at sinabing, may puwersa sa Middle State. Alam nila ang lahat at makapangyarihan sa lahat. Hanggat kaya nila, magagawa nila ang lahat. Oh, may ganitong puwersa. Masyadong interesado si Yezuan. Kung kaya nila, makakahanap kaya sila ng taong pumatay sa City Lord ng numero 1 lungsod ng Middle State. Pagkatapos, tahimik siyang sumunod sa likod ni Lin Zuir. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng isang building. 3 salita lang ang nakasulat sa signboard sa pasukan, lahat. Nanguna si Lin Zuir at pumasok. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Agad namang lumapit ang isang waiter. Tumingin siya kay Yezuan at sinabing, may kailangan ka ba? Gusto kong imbestigahan ang isang tao. Direktang sabi ni Lin Zuir. Okay, this way please. Direktang dinala ng waiter ang dalawa sa isang side room, pagkatapos ay kumuha ng form para sagutan ni Lin Zuir. Pangalan, edad, kasarian, hitsura, antas ng paglilinang, armas na ginamit, kasanayan sa martial arts. Casual na nagsulat si Lin Zuir ng ilang salita at ibinigay ito sa waiter. Hindi kilalang pangalan, isang lalaki sa pagitan ng 30 hanggang 40 taong gulang. Inisyal na Earth Core Realm. Gumagamit ng 4 na talampakang haba ng espada na may nakaukit na salitang butas. Mukhang kahabag-habag, may kaibigang nasa, katanghaliang gulang, mga libangan. Binasa ng waiter ang impormasyon. Matapos itong marinig ni Yezuan, hindi niya maiwasang kiligin. Bakit niya binanggit ang impormasyon ng kahangahangang taong iyon? Gayunpaman, sa ganoong pagtitiwala, dapat niyang mailak ang isang tao. Hindi niya lang alam kung saang lungsod naruroon ang taong iyon. Mangyaring magbayad muna ng 100 top-grade crystals bilang deposito at iwanan ang iyong address. Aabutin ka ng hindi hihigit sa 4 na oras upang malaman kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay magbabayad ka ng isa pang 400 top grade na kristal, sagot ng attendant. Nagulat muli si Yezuan. Talagang nagkakahalaga ng 500 kristal na top grade para imbestigahan ang isang tao. Sapat na yun para makabili ng mid-grade spirit weapon. Si Lin Zuir ay napakamapagbigay. Kumuha siya ng 100 mataas na gradong kristal na bato at ibinigay ang mga ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang pangalan ng inn at ang numero ng patio. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa inn. Zuir, hindi ka ba masyadong mapagbigay? Dapat noon pa lang ay hinanap mo na ako. Bakit kailangan mong gumastos ng 500 batong kristal para maimbestigahan ang taong ito ngayon? Pagkatapos bumalik sa inn, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. It's none of your business. Ako mismo ang papatay sa kanya. Walang pakialam na sagot ni Lin Zuir. Ubo, kahit mahanap mo siya, nagkataon na nasa syudad siya. Paano mo siya papatayin? Papatayin mo ba siya sa lungsod? Tanong pabalik ni Yezuan. Ngumuso si Lin Zuir at hindi nagsalita. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa. Bakit niya naramdaman na ang Lin Zuir kamakailan ay iba sa Lin Zu, or sa Heavenly Yuan sect? Sinabi ng waiter noon na aabutin ng hindi hihigit sa 4 na oras upang malaman ang impormasyon. Ang 4 na oras ay katumbas ng 4 na oras. Sa makatuwid, naghintay sina Yezuan at Lin Zuir sa inn. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay may dumating. Nang marinig ni Lin Zuir ang katok, binuksan niya ang pinto. Kayong dalawa, nahanap ko na ang taong hinahanap mo. Gayunpaman, kailangan mo munang bayaran ang natitirang 400 na kristal na top grade. Ang dumating ay isang binata around 25 years old. Kakapasok lang niya sa Earth Core Realm at hindi naman masama ang talent niya. Walang sinabi si Lin Zuir at ipinasa sa kanya ang natitirang mga top grade na kristal. Pagkatapos, ipinasa sa kanya ng binata ang isang balumbon ng balat ng tupa. Si Kung Rong, ang panganay na anak ng Kung family sa Thorn City. Initial Earth Core Realm, 33 taong gulang. Ang Kung family ay matatagpuan sa hilagan ng Thorn City. Napakadetalyado ng balumbon ng balat ng tupa. Impormasyon iyon ng kaawa-awang binata. I knew it. Ang taong iyon ay lumitaw malapit sa Thorn City. Malaki ang posibilidad na siya ay taga Thorn City.
Manong, bakit hindi ka muna mag-inquire tungkol sa kong family? Mag-aaksaya ng 500 top grade na kristal para sa wala ka pang sapat na karanasan, sabi ni Yezuan pagkaalis ng kabayo. Inilibot ni Lin Zuir ang kanyang mga mata. Sa katunayan, siya ay masyadong naiinip. Gayunpaman, hindi niya gustong maging mas malakas si Yezuan kaysa sa kanya. Kalimutan mo na ito. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa taong iyon, ano ang susunod mong gagawin? Mag-sneak into the Kung family. Lumingon si Yezuan at nagtanong. Oo, tumango si Lin Zuir. Nagpatuloy si Yezuan, kung gayon, umalis na tayo. Oras na. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla siyang pinigilan ni Lin Zuir, pupunta akong mag-isa. Sigurado ka ba? Si Yezuan ay hindi makapaniwala. You stay here. Ako na mismo ang mag-aayos dito. Sabi ni Lin Zuir at umalis. Tiningnan ni Yezuan ang kanyang paalis na figure at bamulong, napakatigas ng ulo ng babaeng ito ngayon. Kalimutan mo na ito, pupunta akong mag-isa. Kung hindi, may inis ako. Sabi niya at bumalik sa loob ng bahay. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, muli siyang lumabas. Hindi, pinakiusapan ako ni na sect master mo at Grand Elder na alagaan siya. Kung may mangyari, paano ko sila sasagutin? Naisip ito ni Yezuan at nagpas siyang sumunod. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang problema. Hindi niya alam kung nasaan ang Kong family. Gabi na noon. Bagamat maraming tao sa mga lansangan, madaling alerto ang kalaban. Sa makatuwid, maaari lamang siyang pumunta kay Wanshi. Ang isang lugar na tulad ng Wanshi ay nagpanatiling confidential ng impormasyon ng kanilang mga customer. Bukod dito, napakahusay na malaman ang tungkol sa pamilya Kong. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Wanshi at gumugol ng 100 kristal na mataas ang kalidad para malaman kung nasaan ang Kong family. Gayunpaman, pagdating niya sa Kong family, nanginginig ang buong katawan niya. Alam niyang may masamang mangyayari. Sa oras na ito, nagkakagulo ang pamilya Kong. Malinaw niyang narinig na may sumisigaw ng assassin. Napakasama ng stealth skills ng babaeng ito. Don't tell me hindi man lang siya nagpalit ng damit. Isang ugat ang lumabas sa noo ni Yezuan. Noong si Lin Zuir ay nasa Lianian City, siya ay isang batang babae. Palagi siyang naglilinang sa pamilya Lin at bihirang umalis ng bahay. Pagkatapos pumasok sa Heavenly Yuan Sect, mananatili pa rin siya sa Heavenly Yuan Sect. Sa karamihan, magkakaroon siya ng ilang mga kasanayan sa pamamahala, ngunit siya ay kulang sa iba pang mga aspeto. Sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit hiniling ni Mo Ziyan sa Grand Elder na payagan siyang pumunta sa Zong Province kasama si Lin Zuir. Kabanata 284. Nang hindi nag-aksaya ng oras, agad na pumasok si Yezuan sa pamilya Kong. Sa kanyang bloodline na Dark Shadow Leopard, kahit isang Heavenly Core Warrior ay hindi siya mahahanap. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay, hindi nagtagal ay natagpuan niya si Lin Zuir. Sa sandaling ito, si Lin Zuir ay napapaligiran ng lahat ng mga mandirigma mula sa pamilya Kong. May 2 pool ng dugo sa kanyang puting damit. Siya ay nasugatan. Little girl, saang pamilya ka galing? How dare you sneak into the Kong family? You sure have guts. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki na may panunuya sa mukha. Hindi pinansin ni Lin Zuir ang kanyang tanong at direktang nagtanong, nasaan si Kung Rong? Si Kung Rong. Kaya nandito ka para sa kanya. Sok. Hindi ko akalain na makakahanap ng magandang babae si Kung Rong, and now you're here. Sorry, akala namin assassin ka, pero hindi namin inaasahan na nandito ka para kay Kung Rong. Panipi, sabi ng middle-aged na may kasamang ngiti. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuir. Ang lahat ba ng mga taong ito mula sa pamilya Kong ay nag-isip sa kanilang mas mababang mga katawan? Mga lalaki, kunin mo ang pinakamatandang young master. Kinawayan ng middle-aged ang kanyang kamay, at agad na umalis ang isang gwardya mula sa pamilya Kong. Ang magkabilang panig ay nasa deadlock, habang si Yezuan ay maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa rooftop. Ang middle-aged na lalaking iyon ay dapat ay isang late Earth Core Warrior, may 3 initial Earth Core Warrior sa paligid niya, at ang iba ay alinman sa Early Earth Core Warriors o Late Mortal Core Warriors. Medyo malakas ang pamilya Kong ito. Agad na nakita ni Yezuan ang kultibasyon ng mga lalaking ito.
Tinataya niya na kapag bumaba siya doon, mapapatay niya silang lahat sa loob ng 10 segundo, kasama na ang late Earth Core Warrior na iyon. Ngunit, ayaw niyang bumaba doon ngayon, dahil alam niyang kapag bigla siyang umatake, tiyak na magagalit siya kay Lin Zhu. Nagpa siyang tingnan muna. Hindi nagtagal, lumitaw ang kaawa-awang binata kanina. Mabilis na lumapit si Kung Rong at sinabing, "Ikaw talaga, bastard. Pinatay mo ang iilan sa mga kaibigan ko, at nang ahas ka pa ring pumunta sa pamilya Kung Kong. Talagang hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Oh, Kung Rong, ang babaeng ito, isa ba siya sa iyong mga kaibigan?" Nagningning ang mata ng middle-aged. Ikalawang tiyuhin, hindi ko pa siya na-enjoy. Madadala natin siya, kung gayon. Biglang nagpakita si Kung Rong ng isang malungkot na ngiti. Dati, pagbalik niya sa Thorn City, nagpadala na siya ng mga tao para bantayan ang mga gate ng lungsod. Nang pumasok sina Yezuan at Yezuan sa lungsod, alam na niya. Noong una, gusto niyang pamunuan ang isang grupo ng mga eksperto na maglunsad ng palihim na pag-atake kina Yezuan at Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ang magkukusa para atakihin siya. Sige, Earth Core Stage. Sige, hindi ko pa nasusubukan. Bago matapos ang pananalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang matalim na sinag ng espada ang tumama. Dahil sa takot, nagmamadaling itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay para harangan ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, pinalipad siya. Nagulat si Kung Rong. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isang profound Earth Core Warrior, at si Lin Zuir ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Imposibleng saktan niya ang kanyang pangalawang tiyuhin sa isang palihim na pag-atake. Ano, sandatang iyon? Maaaring ito ay isang high-grade Earth Tier artifact. Halos lumuwa ang mga mata ni Kung Rong sa kanilang mga socket. Isang high-grade Earth Tool. Ito ay napakabihirang sa Central State. Go, patayin ang babaeng ito, magkasama. Agad na sumigaw si Kung Rong. Nang marinig siya ng mga nakapaligid na gwardya, agad silang naglunsad ng pag-atake. Sa bubong, hindi ko akalain na ang Soaring Heaven Sword na ibinigay ng Grand Elder kay Clan Master Mo ay nasa kanyang mga kamay. No wonder she had the guts to charge in. Hindi ko talaga maintindihan. Kung diretsyong ginamit niya ang Soaring Heaven Sword noong araw na iyon, si Kung Rong ay patay na ngayon. Bakit ka pa mag-abala? Medyo walang magawa si Yezuan. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Lin Zuir ay parehos sa kanya. Patayin, kailangang maghayganti. Nagawa ng Kung family na tumayo ng husto sa isang malaking lungsod sa Central State, dapat mayroon silang napakatibay na pundasyon. Sa pag-iisip nito, tahimik na lumapit si Yezuan. Kung nalaman niyang hindi kaya ni Lin Zuir, gagawa siya ng hakbang. Sa looban, pagkatapos kunin ni Lin Zuir ang high-grade Earth Tier na Soaring Heaven Sword, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Siya ay hindi magagapi, at walang sino man ang makahaharang sa kanyang espada. Hindi nagtagal, ang mga gwardya na iyon ay maaaring patay o baldado. Wala pang kalahating minuto, bumagsak silang lahat sa lupa. Sok, sok, sok. Sa oras na ito, ang pangalawang guro ng pamilya kong, si Kung Quan, na pinalipad ng espada ni Lin Zuir, ay lumabas na may malaswang ngiti. Sa kanyang balikat, may mahabang mantsa ng dugo na dulot ng Lin Zuei. Matako niyang tiningnan ang Soaring Heaven Sword sa kamay ni Lin Zuir at sinabing, "Hindi ko akalain na ang isang maliit na babae ay magkakaroon talaga ng high-grade Earth Tier na sandata. Parang hindi karaniwan ang iyong pagkakakilanlan. Gayunpaman, dahil nakapasok ka sa Kung family ko, kahit ikaw ang City Lord of Thorn City, hindi ka makakaalis sa Kung family ko ngayon." Panipi. Malamig na ngumuso si Lin Zhu at hindi nagsalita. Sa oras na ito, maliban sa kanya, si Kung Rong at Kung Quan lang ang naiwan na nakatayo dito. Dalawa, Tiyo, pailay mo siya. Sa iyo ang espada, ibigay mo sa akin ang tao. Nais din ni Kung Rong na magulo ang mundo. Hindi niya akalain na si Lin Zuir ay maaaring manalo laban kay Kung Quan. Sige, hintayin ko siyang pilayin at paglaruan ulit. Ibibigay ko siya sa iyo. Naglakad si Kung Quan patungo kay Lin Zuir habang nanunuya si Ling Yi. Si Lin Zuir ay nasa Small Success Earth Core Realm, na may hawak na high-grade Earth Tier na sandata.
Naabot na ni Kung Kuan ang Earth Core Realm at may hawak na mid-grade Earth Tier na sandata. Pareho silang hindi ordinaryong tao. Walang nakakaalam kung sino ang mas malakas. Na-curious din si Yezuan. Boom! Matapos ang isang mahinang tunog, nagsimulang mag-away ang dalawang tao sa looban. Si Lin Zuir ay nakasuot ng puti. Malakas at malusog ang kanyang katawan habang patuloy niyang inaatake si Kung Kuan. Gayunpaman, hindi man lang niya mahuli si Kung Rong, lalo na si Kung Kuan na mas malakas. Wala pang 3 segundo, nataman ng palad ang balikat ni Lin Zuir. Ang Soaring Heaven Sword sa kanyang kamay ay hindi mapigil ang inagaw ni Kung Kuan. Hindi maganda, nagdilim ang mukha ni Lin Zuir. Ang high-grade Earth Tier na sandata, Soaring Heaven Sword, ang kanyang trump card. Ngayong inagaw ito ng kanyang kalaban, siya ay nagkaproblema. Sa oras na ito, pinagsisisihan na niya ang kanyang mga ginawa. Bakit kailangan niyang magpakitang gilas? Hahaha, batang babae, ngayong wala na ang iyong trumpeta, dapat kang sumuko ng masunurin. Hanggat napilayan mo ang iyong sariling paglilinang, hindi ka makakaranas ng anumang pisikal na sakit. Pagkatapos, masunurin pagsilbihan ng aking tiyuhin at pamangkin. Baka hahayaan ka naming mabuhay, tumawa si Kung Kuan. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuir. Nang matapos magsalita si Kung Kuan, tumalikod siya at umalis. Gusto mo pa bang tumakbo sa harapan ko? Nanlaki ang mga mata ni Kung Kuan. Mabilis siyang sumugod sa harap ni Lin Zuir at pinalo gamit ang kanyang palad. Ang palad na ito ay nakatutok 3 pulgada sa ibaba ng pusod ni Lin Zuir. Iyon ang dantiyan niya. Namumula ang mukha ni Lin Zuir. Sa oras na ito, ang unang bagay na naisip niya ay si Yezuan. Gayunpaman, alam niyang tapos na siya. Sa 1 segundo, ang kanyang dantiyan ay madudurog at siya ay magiging isang paylay. Pagkatapos, siya ay madakip ng pamilya kong at magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Whoosh! Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kalangitan sa gabi. Parang kidlat. Sa isang iglap, tumusok ito sa palso ni Kung Kuan at sinira ang kanyang dantian energy. Naramdaman ni Kung Kuan ang sakit. Siya reflexively binawi ang kanyang braso at sumigaw, "Sino ito?" Napakabilis ng reaksyon niya. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang figurang palabas mula sa madilim na sulok ng courtyard. Kabanata 285. Ano? May tao sa sulok. Nagulat si Kung Kuan. Sa kanyang profound Earth Core Realm cultivation, hindi niya napansin ang sinuman. Paano naging posible iyon? Si Lin Zuir ay natigilan din. Agad siyang tumakbo patungo sa nanghihimasok. Sa sandaling ito, nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa. Ang taong umatake ngayon ay si Yezuan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng sulok. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa kanyang mukha, na nagpapahintulot kay Lin Zuir na makilala siya. Nakakamangha ka. Nakalusot ka sa isang pamilya nang hindi nakasuot ng panggabing damit. Tumingin si Yezuan kay Lin Zu na walang magawa. Walang kamalay-malay na sumulyap ang huli kay Yezuan at nakitang nakasuot din siya ng puting damit. Agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. "Anak, saan ka nang galing?" Tumingin si Kung Kuan kay Yezuan nang may takot. "Ikaw ba?" Nakilala siya ni Kung Rong na nakatayo sa gilid. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras. Mabilis niyang iginuhit ang kanyang mid-grade earth toolbow at bumaril ng arrow. Swoosh! Ang palaso ay kasing bilis ng kidlat at pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Kung Rong. "Ano?" Nagulat si Kung Kuan. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Yezuan at sinaksak gamit ang espada sa kaliwang kamay. 8 Barren Wind Formation, Skybreak. Bang! Isang flash lang ang nakita ni Lin Zuir sa harap niya. Bumagal ang katawan ni Kung Kuan at pagkatapos ay bumagsak sa harap ni Yezuan. May malaking butas na duguan sa likod ni Kung Kuan. Mabilis na nilinis ni Yezuan ang kalat at iniligpit ang lahat. Pagkatapos ay hinayla niya si Lin Zuir at umalis. "Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong sundan?" Pagkatapos umalis sa Kung family, hindi napigilan ni Lin Zuir na magtanong. Walang magawang sinabi ni Yezuan, "Kung hindi kita sinunod, dapat maisip mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Gusto mo bang humantong sa ganoon?" Walang sinabi si Lin Zuir.
Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Salamat. Hindi na tayo pwedeng manatili sa Thorn City." "Tara na," direktang sabi ni Yezuan. Ngunit sarado ang tarangkahan ng lungsod. Sumimangot si Lin Zuir. "Paano magiging problema para sa akin ang pader ng lungsod na ilang dosenang metro lang? Higit pa rito, sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, maaari mo pang give-in ang buong pader ng lungsod. Masyadong limitado ang iyong pag-iisip." Si Yezuan ay may lektura sa kanyang mukha. Hindi ginawa ni Lin Zuei. She retorted. Ang kanyang oras sa mundo ay masyadong maikli, at kailangan niya ng higit pang karanasan. Mabilis na nakarating ang dalawa sa paanan ng pader ng lungsod. Napatay na nila ang mga nakatataas sa pamilya Kong. Sa oras na ito, tiyak na magagalit ang Kong family, kaya hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos at alerto ang kalaban. Hindi man lang binati ni Yezuan si Lin Zuir. Diretsyong hinawakan siya nito sa bewang at tumalon. Ang 60 metrong mataas na pader ng lungsod ay isang piraso ng cake para sa kanya. Madali siyang tumalon sa pader ng lungsod at tumakbo ng ilang hakbang pasulong bago tumalon. Biglang lumitaw ang isang pares ng mga pakpak sa likod ni Yezuan. Hinawakan niya si Zuir sa kanyang mga braso at dumausda sa ere. Naramdaman ni Lin Zuir ang hangin sa gabi na humahaplos sa kanyang mukha. Napakakomplikado ng kanyang damdamin. Una, naputol na niya ang pakikipag-ugnayan niya kay Yezuan. Pangalawa, nagkaroon na ng fiancé si Yezuan. Pangatlo, ilang beses na siyang iniligtas ni Yezuan. Ilang saglit na lumipad sa ere ang dalawa bago dumaong sa isang gubat. "Dapat gamutin mo muna, huwag kang mag-iwan ng peklat." Ibinaba ni Yezuan si Lin Zuir at sinabing, "Okay." Tumango si Lin Zuir. Pagkatapos ay naglakad siya sa likod ng isang puno at hinubad ang kanyang mga damit para gamutin ang kanyang mga sugat. Naramdaman din ni Yezuan na ang dalawang sugat ng espada kay Lin Zuir ay maliliit na sugat na hindi nakakaapekto sa kanyang paggalaw. Kaya naman, kinailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ngayong gabi. Kinailangan muna nilang umalis sa Thorn City upang maiwasan ang paghahanap. Ginamo ni Lin Zuir ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay umalis kasama si Yezuan. Sa kanilang bilis, makakarating sila sa Guangjin City sa loob ng 1 o 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, sa labas ng Guangjin City, nandito na tayo sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. 2 araw na siyang nagmamadali, pero parang kalahating buwan na siyang nagmamadali. Kailangan niyang aminin na ang isang mandirigma na walang body refiner ay napakahina. Kailangan niyang magpahinga pagkatapos ng ilang oras na pagmamadali. Sa sarili niyang bilis, makakarating siya sa Guangjin City sa kalahating araw. Gabi na noon, at malapit nang magsara ang mga pintuan ng lungsod. Katatapos lang nilang sumakay sa huling bus. "Sige, nasaan ang matandang disipulo mo?" Matapos makapasok sa lungsod, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Hanggat ipinadala niya si Lin Zuir sa kanyang senior na disipulo, mahahanap niya ang Alliance Chief ng Divine Prefecture Alliance, si Xing Miao. May bahay siya sa kanluran ng lungsod, sabi ni Lin Zuir. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Yezuan. Ang Guangjin City ang pangunahing lungsod sa lugar na ito. Ang City Lord ay katumbas ng Emperor of an Empire. Sinasabing siya ay isang super strong warrior sa initial Heavenly Core Realm. Napakalaki ng Guangjin City. Nalampasan na nito ang laki ng Heavenly Yuan Sect, at may milyon-milyong tao ang naninirahan doon. Kinailangan nila ng ilang oras upang mahanap ang tirahan ng nakatatandang disipulo ng Heavenly Yuan Sect. Kumatok si Lin Zu sa pinto, ngunit walang sumasagot. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Yezuan. "Nandito na." Itinuro ni Lin Zuir ang plate sa ibabaw ng pinto. "Pang-mansion. Tama ang pwesto, pero walang laman, walang katulong dito," sabi ni Yezuan sa walang pakialam na tono. Nagulat si Lin Zuir. Agad siyang tumalon sa pader at naglakad-lakad. Katulad ng sinabi ni Yezuan, walang tao dito. "Paano mo nalaman?" Pagkalabas, hindi naiwasang magtanong ni Lin Zuir. "Paano ko sasabihin sa iyo ang isang sikreto?" Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, "Tara na, sa tingin ko lumipat siya sa ibang lugar. Hanapin natin siya." Si Wan Shi ay isang espesyal na puwersa sa Central State. Maaari kang makahanap ng mga tao, bumili ng mga bagay, at kahit na pumatay ng mga tao doon,
hanggat mayroon kang pera, magagawa nila ito. Si Yezuan at Lin Zuir ay muling pumunta kay Wan Shi. Pagkatapos, pinunan ni Lin Zu ang isang form. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Yezuan na nanginginig ang mukha ng attendant. Mayroon kaming impormasyon ng taong ito sa Wan Shi ngayon, nagkakahalaga lamang ito ng 100 mataas na gradong kristal na bato. Sabi ng attendant, direktang binayaran ni Lin Zuir ang pera. Pagkatapos, lumabas sandali ang waiter at wala pang 1 minuto ay bumalik na may bitbit na parchment scroll sa kamay. Pang Xing, inampon ng alkalde ng Guangjin City 1 buwan na ang nakalipas. Siya na ngayon ang young mayor ng Guangjin City. Ang kanyang lakas ay umabot sa Profound Earth Core Realm. Nang matapos magbasa sina Yezuan at Lin Zuir, hindi maiwasang manginig ang kanilang mga katawan. Ang senior na disipulo ng Heavenly Yuan Sect ay pinagtibay ng mayor ng Guangjin City, at ang kanyang lakas ay umabot pa sa Profound Earth Core Realm. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Young Mayor, ibig sabihin nakatira siya sa mansyon ni Mayor sa Guangjin City. Mabagal na sabi ni Yezuan. Ang Mayor ng Guangjin City ay isang super warrior sa Early Heavenly Core Realm. Naabot ni Pang Xing ang langit sa isang hangganan. Kung iyon ang kaso, hanggat inirekomenda sila ni Pang Xing, magagawa nilang makipagsanib puwersa sa iba pang puwersa. Dapat ay makabalik sila sa Heavenly Yuan Sect at patayin ang peak na Heavenly Core Green Source Giant. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang maglakad sina Yezuan at Lin Zuir patungo sa mansyon ng mayor. Kabanata 286. Tumigil ka nga dyan, sino ka? Nang makita ng kapitan ng mga gwardya na may naglalakad palapit sa kanila ay agad itong sumigaw. Ito ang junior apprentice na kapatid ng iyong batang mayor, pakisabihan. Direktang sumagot si Yezuan. At the same time, sobrang nagulat siya sa puso niya. May kabuuang 10 gwardya sa grupong ito, at ang kapitan ay nakalusot lamang. Sa Earth Core Realm, ang iba sa kanila ay nasa Late Mortal Core Realm. Ang Central Province ay talagang Central Province. Junior apprentice ate, kumunot ang noo ng kapitan at sinabing, "Are you kidding me? Our mayor is not belong to any sect, how could he a junior apprentice sister? How dare you impersonate her? Kunin sila, panipi, huwag kang kabilang sa kahit anong sekta. Baka nagkakamali ka." Bahagyang nagulat si Yezuan, ngunit naniniwala pa rin siya sa kakayahang gawin ang anumang bagay. Kung ito ang kaso, malamang na nagsinungaling si Pang Xing na hindi siya kabilang sa anumang sekta. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga gwardya ay kumikilos. Naghahanda na hulihin sina Yezuan at Zuzu. Hayaan mo akong gawin ito. Nang si Yezuan ay tuturuan na ng leksyon ang mga isnobosh na gwardya na ito, bumulong si Lin Zuir at tumakbo pasulong. Wala pang kalahating minuto, lahat ng mga gwardya ay nakahandusay sa lupa, hindi na makabangon matapos bugbugin ni Lin Zuir. How dare you resist? Alam mo ba kung nasaan ka? Mabangis na sabi ng kapitan ng mga gwardya. You can choose not to believe us, but if we are really your young mayor's friends, then you'll have offended him. Are you sure na ayaw mong ipaalam sa kanya? Magiliw na paalala ni Yezuan. Ito, natahimik sandali ang kapitan ng mga bantay, pagkatapos ay sinabi niya, "Ano ang iyong mga pangalan?" Lin Zuir, kailangan mo lang sabihin sa batang mayor ang mga pangalan natin, sa kanya malalaman, sagot ni Yezuan. Sige, dito ka na lang maghintay. Kung hindi, hahanapin ka. Naniwala naman ang kapitan ng mga gwardya sa pagkakataong ito, saka siya tumalikod at pumasok sa mansyon ni mayor. Ngayon lang, hindi niya gaanong pinansin sina Yezuan at Zuir dahil napakabata pa nila. Ngunit pagkatapos matalo ni Lin Zu, napagtanto niya na si Yezuan at Zuir ay hindi ordinaryong tao. Hindi nagtagal, bumalik ang kapitan ng mga gwardya. Kamusta? Nakangiting tanong ni Yezuan. Excuse me, this way please. Nang muling lumitaw ang kapitan ng gwardya, tiniis niya ang sakit ng kanyang katawan at ngumiti. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, welcome. Tila si Pang Xing ang unang senior brother ng Heavenly Yuan Sect. Pagkatapos, pumasok sina Yezuan at Lin Zuir sa City Lord's Mansion sa pangunguna ng gwardya na ito. Kayong dalawa, ang young City Lord ay kasalukuyang abala, kaya't hiniling niya sa akin na ayusin ang isang lugar na matutuluyan mo.
Malapit nang dumating ang Young City Lord. Pagkatapos magsalita ng kapitan, inayos niya ang isang patio para kay Ye Zuan at Lin Zuir ayon sa pagkakasunod-sunod at umalis. Pagkatapos maglakbay ng 2 araw, pagod din si Lin Zuir, kaya bumalik si Ye Zuan sa katabing patio upang magpahinga muna. Ngayon, halos kumpleto na ang kanyang misyon, na i-escort si Lin Zuir sa Guangjin City. Susunod, siya ay pupunta sa Divine Prefecture Main City upang hanapin si Xing Miao, ang pinuno ng Divine Prefecture Alliance, na unang nirerango sa Heaven Roll. Napagpasyahan niyang magpahinga para sa gabi at umalis sa susunod na araw. Ang alkalde ng Guangjin City ay nasa initial Heavenly Core Realm, kaya dapat ay mayroon siyang high-grade Earth Tool. Dapat ay kaya niyang harapin ang Green Source Giant. Ngunit, kung gusto ng Soaring Heaven Mansion at Heavenly Yuan Sect na samantalahin ang sitwasyon, hindi sila maaaring monopolyo ng isang paksayon, kailangan kong makakuha ng mas maraming tao. May pinaplano si Ye Zuan sa sarili niyang silid. Sa kasalukuyan, gusto niyang magplano para sa hinaharap. Ngunit, sa sandaling ito, bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na yabag. Magaan ang mga yapak, isa itong eksperto. Sa tingin ko ito ang unang senior brother ng Heavenly Yuan Sect, si Pang Xing. Saglit lang naramdaman ni Ye Zuan ang mga yabag, ngunit hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, hindi niya maiwasang sumimangot muli. Narinig niya talaga ang tunog ng pagtatalo. Ang kanyang patio ay nasa tabi mismo ni Lin Zuir, kaya walang tunog ang makawala sa kanyang pandinig. Zuir, hindi mo ba kilala ang puso ko? Mahal kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Ngayon, inampon na ako ng City Lord bilang kanyang ampon. Sumunod ka sa akin, at kapag ako ay naging City Lord, ikaw ang magiging asawa ng City Lord. Iyon ay isang hindi pamilyar na boses ng lalaki, at walang alinlangan, ito ay si Pang Xing. Senior brother, paano mo ito magagawa? Ngayong nawasak na ang Heavenly Yuan Sect, lahat ay pansamantalang naninirahan sa Soaring Heaven Mansion. Gusto mo bang manatili tayong ganito sa natitirang bahagi ng ating buhay? Umalangaw-ngaw ang boses ni Lin Zuir. Ang Heavenly Yuan Sect, EMF, ito ay isang maliit na sekta. Ang aking foster father ay maaaring sirain ito sa isang solong utos. Ngayon na ako ang Young City Lord ng Guangjin City, bakit ako babalik sa Heavenly Yuan Sect? Zuir, huwag ka na ring bumalik, dito ka na lang sa tabi ko simula ngayon. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, patuloy ni Pang Xing. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Ye Zuan. Pakiramdam niya ay may mali. Ang Heavenly Yuan Sect ay nagpalaki kay Pang Xing, ngunit si Pang Xing ay hindi nagpapasalamat at hindi nirerespeto ang Heavenly Yuan Sect. Anong Ingrid? Hindi, may utang na loob ako kay Master, kaya paano ko aabandonahin ang Heavenly Yuan Sect? Senior Kuya, sabihin mo lang kung tutulungan mo ako o hindi. Panipi, maaari akong tumulong, ngunit kailangan mong pumayag na pakasalan muna ako. Kung hindi, bakit ako tutulong? Senior Kuya, ikaw, EMF, ang anak ng foster father ko ay pinatay ng isang alagad mula sa isang sekta, kaya naman pinakaayaw niya sa mga sekta. At dahil dito, wala ni isang sekta sa Guangjin City. Kung gusto kong magpadala siya ng isang makapangyarihang mandirigma para tumulong, hindi ito magiging madali. Siyempre, basta pumayag ka, tutulungan kitang kumbansihin ang aking foster father. Hindi ko maipapangako sa iyo, sumagot si Lin Zuir nang hindi nag-iisip. Ito ang kanyang pagkatao, ayaw niyang napipilitan o nananakot ng iba. Junior sister, sa sandaling dumating ka sa Heavenly Yuan Sect, nahulog na ang loob ko sa iyo. Sa nakalipas na 2 taon, palagi kitang pinapansin. Mayroon kang mahusay na talento, at sigurado akong malalampasan mo ako sa hinaharap. Kaya naman nagsapalaran akong umalis sa Heavenly Yuan Sect at pumunta sa Central Province para magsanay. Nais kong maging mas malakas, upang ako ay maging isang magandang kapareha para sa iyo. Panipi, ngayon, nagawa ko na. Ang aking foster father ay isang mid-heavenly core warrior, at siya ay nakatayo sa tuktok ng Heavenly Water Continent. Hanggat sinusundan mo ako, sigurado akong magiging Heavenly Core Warrior ka sa hinaharap, at maaari mo pang malampasan ang aking foster father.
Baka maabot mo pa ang pang-apat na kaharian ng pang-X, na nagsimula ka sa pakikipag-usap sa espiritu ng Zuir. Stop talking, hindi ako papayag. Senior kuya, dahil hindi mo ako tutulungan, aalis na ako. Panipi. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lin Zuir at umalis. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Pangxing ang kanyang palso at sinabing, Zuir, kung hindi ka papayag, hindi kita bibitawan. Senior kuya, huwag mo akong pilitin. Biglang kinuha ni Lin Zuir ang Soaring Heaven Sword. Naging seryoso ang mga mata ni Pangxing, at isang mata ko na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Zuir, kahit na mayroon kang high-ranked earth weapon, hindi ko akalain na ikaw ang kakampi ko. Sundin, ngulang ang utos ko. Swoosh! Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang nakakatusok na tunog ang narinig niya. Hindi na kinaya ni Lin Zuir, at kumilos na siya. Kabanata 287. Patayin. Iniwasan ni Pangxing ang espada at umatras. Mabilis man siyang nag-react ay napahawak sa kanyang balikat ng espada. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sinabing, Zuir, inatake mo talaga ako. Alam ko, dapat may minahal ka ng iba. Nabalitaan ko sa mga guard na may kasamang magandang lalaki. Sino siya? Panipi. Senior kuya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuir. I see, magkasama na kayong dalawa. You bitch, I wanted to find time to return to the sky Yuan sect to marry you. How dare you have an affair behind my back? Ngayon, huhuberin kita at huhuberin sa harap niya. Hahayaan ko siyang panoorin ako. Bago pa matapos si Pangxing, humakbang pasulong si Lin Zuir at sinaksak siya ng kanyang espada. Siya ay labis na nabigo. Hindi niya inaasahan na ang kanyang marangal na senior brother ay magiging isang hayop. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya si Pangxing na naglabas ng sandata at hinarangan ang kanyang pag-atake. Klang! Naalis ang Soaring Cloud Sword ni Lin Zuir. Pagkatapos, sinampal ni Pangxing ang kanyang dibdib, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik. Mayroon din akong mataas na uri ng sandata sa lupa. Ikaw asong babae, ang lakas ng loob mong subukang patayin ako. Sasanduan kita, mabangis na sabi ni Pangxing habang naglalakad siya patungo kay Lin Zuir. Gayunpaman, sa sandaling ito, swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap. Nagulat si Pangxing. Mabilis niyang ikinaway ang kanang kamay at sinira ang malamig na liwanag. Gayunpaman, nakaramdam siya ng lamig sa harap ng kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang may malaking butas sa kanyang dibdib. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi na niya ito maiangat. Napaatras siya, bumulwak ang dugo at nabasa ang kanyang damit. Lumingon si Lin Zuir at nakitang bumaligtad si Ye Zuan sa dingding at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay inalis niya ang universe ring ni Pangxing at mataas na uri ng sandata sa lupa. Pinatay mo siya, nagtatakang tanong ni Lin Zuir. Ang tanga mo, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sa tingin mo siya pa rin ang senior brother mo. Panipi, walang magawang lumapit si Ye Zuan at tiningnan ang mga sugat ni Lin Zu. Bumantong hininga siya at sinabing, talagang sinaktan ka niya. Kung nakalusot ka lang sa Earth Core Realm, napatay ka na sa hampas ng palad na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, binuhat niya si Lin Zuir at tumalon palabas ng courtyard. Ikaw, tinitigil ni Lin Zuir si Ye Zuan na nakadilat ang mga mata. Ano, ikaw, isang batang alkalde ng Central Province ang napatay. Guangjin City ay mahuhulog sa kaguluhan. Dito ka ba mananatili at maghihintay na mahuli? Umiling si Ye, saka siya mabilis. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa patio, isang figure ang bumungad at itinapat ang isang palad sa kanya. Bang! Zuans, Ye, Zuans God. Damn it, dapat ay isang heavenly core warrior. He Zuan. How dare you assassinate the young mayor? I'll kill you. Isang malalim na boses ang umalingaw sa mga tainga ni Ye Zuan, na labis na natakot sa kanya kaya mabilis siyang tumayo. Bang! Isang malaking bunganga ang sumabog mula sa kinahihigaan niya kanina, at umaakyat pa rin mula rito ang makapal na usok. Hindi maiwasan ni Ye Zuan ang manginig. Kung naging mabagal lang siya, baka nasugatan siya ng husto.
Sino ka? Tumayo si Yezuan at may takot na nagtanong. Hindi kailangang malaman ng isang patay na tao ang aking pangalan. Isang medyo may edad na lalaki ang dahan-daang lumabas. Siya ang taong palihim na umatake kay Yezuan ngayon, dahilan para itapon ni Yezuan ang kagandahan sa kanyang mga bisig. Heavenly Core Realm, isa talaga siyang Heavenly Core Warrior. Buti na lang at yung Heavenly Core Warrior lang siya, kung hindi, patay na ako ngayon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat isa lamang siyang young Heavenly Core Warrior, sa pagkakataong ito, kailangan niyang makipagpalitan ng isang high-ranked Earth-rank martial skill upang labanan ang lalaking ito. Tumayo din si Lin Zuir mula sa lupa. Alam niya ang antas ng paglilinang ng nasa katanghaliang lalaki na nasa harap niya. Na may maputlang mukha, sinabi niya, "Ako ang pumatay kay Pang Xing, hindi siya." Tumahimik kang ang liit. Malapit ka nang mamatay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya at nagpakawala ng suntok. Gusto niyang kunin ang buhay ni Yezuan. Ang kanyang bilis ay napakabilis na ito ay lampas sa reaksyon ni Lin Zuir. Ngunit bago ito, nakalunok na si Yezuan ng isang tableta. Mahusay na strength pill. Kasabay nito, gumugol siya ng 50 DevArc crystals para ipagpalit sa isang high-ranked Earth-rank martial skill. Poof, poof, poof. Explode technique, pasabog ang lahat ng tatlong orifice. Heavenly Tyrant Feast. Isang makapal na enerhiyang dan ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Habang naglalabas ng suntok si Yezuan, bumuhos ang enerhiya ni Dan sa isa pa niyang kamao. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Parang may sumabog na bomba. Ang shockwave ay nagpadala kay Lin Zuir, na isang small Heavenly Core Warrior, na lumipad pabalik. Kasabay nito, isa pang figure ang ipinadala na lumilipad sa kabilang direksyon. Hindi si Yezuan, ito ay ang nasa katanghaliang gulang na Heavenly Core Warrior. Ano? Gulat na gulat ang middle-aged na lalaki. Nanlaki ang mga mata niya, at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang suntok ngayon ay sapat na malakas upang patayin ang isang late Earthly Core Warrior, ngunit siya ay pinalipad pa rin ni Yezuan. Paano ito naging posible? Mataas na ranggo sa daigdig na guwantes, mataas na ranggo sa daigdig na kasanayan sa militar. Sa isang iglap, napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kung ano ang nangyayari. Hindi lang siya nagkaroon ng high-ranked Earth-rank weapon, ngunit si Yezuan ay mayroon ding high-ranked Earth-rank martial skill, hindi ito inaasahan. Ngunit, bago siya mapunta sa lupa, nakita niyang biglang lumitaw si Yezuan sa harap ni Lin Zuir. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig at sa isang iglap ay umalis sa lugar na iyon. Flop! Sa sandaling mapunta sa lupa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mabilis siyang tumalon at hinabol si Yezuan. Ngunit, sa sumunod na segundo, nagulat siya nang malaman na wala na si Yezuan. Napakabilis, sino ang lalaking ito? Gulat na gulat ang middle-aged na lalaki. Muli siyang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Mukhang umalis na si Yezuan. Kailangan kong isumbong ito kay Mayor sa lalong madaling panahon. Tumalikod ang middle-aged at umalis. Sa isip niya, ini-imagine niya kung paano magagalit ang Mayor ng Guangjin. Matanda na ang alkalde ng Guangjin, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay pinatay ng isang alagad mula sa isang sekta. Siya ay nakikinig sa balita sa lahat ng mga taon na ito, at nang sa wakas ay natagpuan niya ang isang angkop na ampon, siya ay pinatay ng iba. Marahil, ang buong Zhong Province ay mayayanig. Ngunit, ang hindi alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pagkaalis niya, dalawang figure ang lumabas mula sa isang sulok ng courtyard. Ho, sa kabutihang palad ang aking Dark Shadow Leopard Bloodline ay na-upgrade sa isang mataas na ranggo, at maaari kong ilipat ang mga bagay na aking nahawakan. Kung hindi, ako ay natuklasan. Nakahinga ng maluwag si Yezuan, pagkatapos ay sinabi niya, hindi na tayo maaaring manatili pa rito, umalis na tayo sa lungsod. Noong huling pagkakataon, pinatay niya sina Kung Rong at Kung Kuan, at napilitang umalis sa Thorn City. Sa pagkakataong ito, pinatay niya ang batang mayor ng Thorn City, si Pang Xing, at napilitang umalis muli. It was really bitter. Kabanata 288. Ang hunt. Dali-dali silang lumabas ng dalawa sa mansyon ni Mayor,
Pagkatapos ay pinili nila ang pinakamalapit na gate ng lungsod at umalis. Naubos na ng pag-atake ang lahat ng core energy ni Yezuan, at hindi man lang niya mailabas ang 8 Desolate Wind Formation, kaya wala siyang choice kundi tumakbo. Kung hindi niya ginawa, maaari niyang gamitin muli ang Heavenly Break Formation, at marahil ay napatay niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Ang isang Heavenly Core Warrior ay tiyak na mayroong maraming kayamanan. Pero sayang, pinalampas niya ang pagkakataon. Kung may susunod na pagkakataon, tiyak na gagamitin ng nasa katanghaliang lalaki ang lahat ng kanyang lakas at hindi na mamaliitin si Yezuan. Sa oras na iyon, ang pagkakataon ni Yezuan na mabuhay ay mas mababa sa 20%. Pagkatapos umalis sa lungsod, mabilis na pinagaling ni Yezuan si Lin Zuir gayon din ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, nagsimula silang magtungo sa parehong direksyon. Noong una, naisip nila na ito ay isang simpleng gawain, kailangan lang nilang maikalat ang balita tungkol sa Green Source Giant. Pero ngayon, mukhang hindi nila ito maipapaalam kay Mayor. Kung gagawin nila, ang Sky Yuan Sect at Soaring Heaven Mansion ay walang kinalaman sa Green Source Giant. Matapos patayin si Pang Xing, dinala ni Yezuan si Lin Zuir at tumakbo buong gabi bago sila tuluyang tumigil. Ginugol ni Lin Zuir ang buong gabi sa mga bisig ni Yezuan. Nang ibaba siya ni Yezuan, ganoon pa rin ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Buong gabi kang tumakbo, hindi ka ba pagod? Gulat na tanong ni Lin Zuir. Okay lang ako, body refining cultivator ako, napakabilis ng recovery ko. Dahan-daang nagpaliwanag si Yezuan. Ito ay lahat salamat sa Myriad Flower Bloodline, kung hindi ay hindi siya makakatakbo sa buong gabi. Gulat na tinitigan siya ni Lin Zuir. Ang bilis ni Yezuan kagabi ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at inakala niyang nalampasan na niya si Mo Zion. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot, dahil ang agwat sa pagitan nila ni Yezuan ay muling lumaki. Anong mali? Tumingin si Yezuan kay Lin Zuir at nagtatakang nagtanong. Umiling si Lin Zuir. She hesitated for a moment, then said, may tanong lang ako sa'yo. Ano ito? Kumunat ang noo ni Yezuan at nagtanong. Sa pagkakataong ito, muling nag-alinlangan si Lin Zu, pagkatapos ay nagtanong siya, naiinis ka ba sa akin? Nang marinig ang tanong na ito, si Yezuan ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagkabigla, bakit kita kapuputin? Hindi ka galit sa akin. Kinusat ni Lin Zuir ang kanyang mga mata. Engagement ba ang sinasabi mo? Bakit kita kamumuhian? Bukod dito, lahat ito ay salamat sa 2 spirit gathering pills ni Elder Eugene. Kung hindi, magiging basura pa rin ako. Ngumiti si Yezuan. Sa katunayan, ang soul gathering pill ang nagpahintulot sa kanya na i-activate ang devouring system. Kung hindi, baka nasa Lianian City pa siya. Hindi, baka mapayapa ang buhay niya sa ilang bayan. Talaga, hindi makapaniwala si Zuir. Kalokohan, kung nandidiri ako sa'yo, sinampal na kita noong una pa lang kitang makita. Seryosong tumanggaw si Yezuan. Tuldok tuldok tuldok. Tuldok. Lin. Nabulunan si Zuir sa pangungusap na ito. Bagamat ito ay medyo malupit, nakalas din ito ng buhol sa kanyang puso. Noong una ay gusto niyang bumalik sa Lianian City at maglagay ng mataas at makapangyarihang saloobin. Gusto niyang galitin siya ni Yezuan. Sa ganoong paraan, magiging mas mabuti ang pakiramdam ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yezuan ay talagang pupunta sa Heavenly Yuan Sect. Maging siya ay nabigla sa kanyang mga pamamaraan. Pagkatapos noon, unti-unting lumaki si Yezuan. Ngayon, iniwan siya ni Yezuan sa alikabok. Akala niya ay kukutsain siya ni Yezuan, ngunit hindi kailanman binanggit ni Yezuan ang pakikipag-ugnayan. Ngayon, ang buhol na ito ay sa wakas ay nakalas. Magpapahinga muna ako saglit, tuloy-tuloy tayo sa Divine Land City, sabi ni Yezuan. Umupo siya at pumikit para magpahinga. Kahit na malayo sila sa Thorn City, medyo hindi pa rin siya mapalagay. Kung sakali, nagpasya siyang sumugod sa Divine Land City. Okay, Lin. Tumango si Zuir. Natulog si Yezuan ng mga 15 minuto. Nang magising siya, oras na para magsimula sa kalsada. Hindi ka pa ba matutulog? Lin. Nakita ito ni Zuir at nagtanong. Hindi, feeling ko may mangyayari.
Pag-usapan natin to pagdating natin sa Divine Land City. Umiling si Yezuan at naglakad palapit. Lin, hindi tumanggi si Zuir. Hinayaan niyang buhatin siya ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, Bib, isang matinis na sigaw ang biglang umalangaw sa madilim na gabi. Nang sina Yezuan at Lin, narinig ito ni Zuir, hindi nila maiwasang tumigil. Naramdaman ni Yezuan ang isang ibon na pumasok sa kanyang hanay. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay mayroong dalawang figure sa likod ng ibon. Ang isa ay tao, habang ang isa naman ay parang aso. Lin Zuir, at ang taong pumatay sa batang Panginoon ng lungsod, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Isang malakas na dagandong ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nagulat siya saglit pero agad din siyang nag-react. Hindi ba ito ang boses ng middle-aged man na nakilala niya sa mansyon ng mayor sa Guangjin City? Imposible, paano niya tayo naabutan? Napasigaw si Yezuan sa gulat. Maingat niyang sinuri ang kanyang damit, at nalaman niyang may bakas ng Dan energy ng kanyang kalaban na natitira sa kanyang damit. Damn it, bakit hindi ko napansin? Ang baboy ko. Pinagalitan niya ang kanyang sarili sa kanyang isipan, pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Zuir. Magtago ka rito, ilalayo ko siya at tingnan kung mapapatay ko ang kanyang bundok. Makikipagkita ako sa iyo mamaya. Nasuri na niya ang mga damit ni Lin Zuir. Walang bakas ng enerhiya ng Heavenly Core Dan, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Kung gusto niyang iwasan ito, kailangan niyang burahin ang Dan energy ng kanyang kalaban, at patayin ang kanyang mount. Gayunpaman, iniisip ni Yezuan ang ikatlong opsyon, patayin ang kanyang kalaban. Mag-ingat ka, sabi ni Lin Zuir na may pag-aalalang ekspresyon. Alam niyang wala siyang magagawa para tumulong ngayon. Manatili ka rito at manood. Kung may ibang dumating, pumunta ka mismo sa banal na lupang lungsod at mag-post ng paunawa sa pasukan. Ako naman, marami akong paraan para makatakas, tandaan mo yan. Pagkatapos sabihin iyon, nawala si Yezuan sa kadiliman. Hindi kalakihan ng kagubatan, makatawid si Yezuan sa loob ng 10 segundo. Kung gusto niyang patayin ang Heavenly Core Warrior na ito dito, hindi niya ito kayang labanan ng direkta, kailangan niyang daijin siya. Kung maglalaban tayo ng direkta, hindi kita matatalo, ngunit ang aking mga pamamaraan ay tiyak na lampas sa iyong imahinasyon. Fog Formation, buhayin, panipi, mabilis na nakagawa si Yezuan ng mga hand seal. Sa isang kisap mata, natakpan ng makapal na ulap ang buong kagubatan. Ulap, panipi. Kumunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa langit, pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, "Bata, sumuko ka na, kung hindi, susunugan ko ang buong kagubatan na ito." Ngunit, bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang malamig na sinag ang bumungad sa langit. Bang! Nagpakawala ng suntok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nabasag ang sinag ng palaso. Kasabay nito, nakita niya ang tinatayang lokasyon ni Yezuan. Kaya nandito ka, mamatay ka na. Kabanata 289. Pagpatay ng Heavenly Core Warrior. Bang! Ang isang lugar na halos 10 metro ang lapad ay naalis, at ang lahat ng mga puno sa lugar ay nagkapira-piraso. Wala ka dito. Again, nagningning ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay patuloy na naghampas gamit ang dalawang kamay, na umaatake ng baliw. Isa-isang winasak ang mga puno sa kagubatan, at pagkatapos ng mahigit 10 hampas ng palad, hindi pa rin niya mahanap si Yezuan. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malapit nang mapunta sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, dalawang malamig na sinag ang biglang bumaril sa kalangitan, mga 100 metro ang layo mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Swoosh! Ang mga arrow ay lumipad sa himpapawid at tumama sa ulo ng isa pang Zuan beast, agad silang pinatay. Sa ngayon, maaaring tumakas si Yezuan, ngunit hindi niya ginawa, dahil ang mga mata niya ay nasa storage ring ng nasa katanghaliang lalaki. Mayaman ang Central Province, wala silang pakialam sa 4 na malalaking lungsod. Tingnan ko kung gaano kalaking yaman ang isang Heavenly Core Warrior. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kasabay nito, nalaman din ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tinatayang lokasyon ni Yezuan batay sa malamig na sinag na nakita niya ngayon. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang hampas ng palad niya para magbukas ng landas, na nagpatamba sa lahat ng puno sa harapan niya.
You little brat, you have the potential to be an assassin. You've just broken through to the Earth Core realm, but you are already strong enough to fight me. Kahapon, nakatakas ka at naging dahilan upang ako ay pag-alitan ng City Lord. Ngayon, kailangan kitang patayin at kabyusan ang aking kasalanan. Panipi, matapos makipag-usap sa kanyang sarili ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagsimula na naman siyang umatake ng baliw. May mga puno at fog sa kagubatan, kaya kailangan niyang alisin ang lahat ng mga hadlang sa paligid niya. Ngunit sa sandaling ito, si Yezuan, na nagtatago sa dilim, ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Tapik, tapik, biglang pumasok sa tainga ng nasa katanghaliang lalaki ang tunog ng kaluskos ng damo sa hangin. Agad siyang tumalikod at nagpakawala ng suntok. Ngayon na, sa sandaling iyon nang umatake ang nasa katanghaliang lalaki, si Yezuan, na nagtatago ng 10 metro ang layo mula sa kanya, ay biglang nagbuhos ng malaking halaga ng core energy at inipon ito sa bawang sword. Sa isang iglap, isang malaking espada ang nabuo, at inihampas ito ni Yezuan patungo sa nasa katanghaliang lalaki. Ano? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bigla niyang naalala na may 2 tao at agad na lumingon. Sa oras na ito, ang 8th Desolation Great Sword ay nalaslas na. Sa kabutihang palad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nilinis din ang kanyang katawan, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Ginamit niya talaga ang 2 kamay para ihampas ang 8th Desolation Great Sword sa gitna ng palad niya. Mayroon kang ilang kakayahan, ngunit maaari mo bang gawin ang hakbang na ito? Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang 8th Desolation Great Sword ay biglang nabasag. Kasunod nito, nakaramdam ng matinding sakit sa eardrums ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tuluyan na siyang natulala. Hindi lang iyon, ang malakas na ingay ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga, na patuloy na nagpapasigla sa kanyang utak. Makalipas ang 2 segundo, malumanay siyang bumagsak sa lupa, pumuti ang mga mata. Nang makita ito, direktang itinapon ni Yezuan ang bawang sword sa kanyang kamay. Sa tunog ng kotsa, nahati ang bawang sword sa 8 piraso, pagkatapos ay nabuo ang isang matalim na awl na biglang tumusok pababa. 8th Desolate Wind Killing Array, nalusutan ni Tian Chong. Hiss! Ang dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinusok, at siya ay namatay sa isang iglap. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa kamay ng isang brat na kakapasok lang sa Earth Core Realm. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 3 buong kaharian sa pagitan nila. Pagkatapos niyang mamatay, lumabas si Yezuan mula sa kadiliman at minisyon, sayang, namatay ka dahil sa kawalang ingat mo. Huwag mong isipin na 3 kaharian akong mas mababa sa iyo. Kung nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatay na kita nang hindi nag-iiwan ng kahit isang piraso ng sandata. Gayunpaman, ang kombinasyon ng Echo Formation at ang 8th Desolation Heaven Shaken Sword ay halos mabingi ako. Buti na lang at nagkaroon ng Echo Formation, kung hindi, mahihirapan akong patayin ka. Panipi, matapos bamulong sa sarili, iningatan ni Yezuan ang labi at bangkay ng nasa katanghaliang gulang. Bumalik sa kagubatan ng kawayan ng Ling Xiaopik, nag-set up ang dakilang elderly Wenyo ng Sound Isolation Formation. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nag-set up si Yezuan ng Echo Formation. Kung may magsalita sa loob, ito ay parang sumisigaw sa lambak, na lumilikha ng tuloy-tuloy na echo. Ang pagbuo na ito ay lubhang komplikado. Sa kabutihang palad, na-set up ito ni Yezuan ng maaga. Kung ito ay sa panahon ng labanan, tiyak na hindi niya ito may set up. Bukod dito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tila napino ang kanyang katawan, at ang kanyang pangangatawan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, ang taong ito ay napakakaranasan sa labanan. Lagi niyang gagamitin ang ilan sa kanyang Dan Essence para protektahan ang kanyang mga tainga. Kung hindi dahil sa Echo Formation, tiyak na hindi siya mapapatay ni Yezuan gamit lamang ang 8th Desolation Heaven Shaken Sword. Kung tungkol sa kung ano ang nakaakit ng atensyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi si Lin Zuyer, kundi ang ilan sa mga puppet na itinago ni Yezuan sa paligid. Maaaring may ilang sound technique ang Central Province, kaya nasanay siyang protektahan ang kanyang mga tainga. Nag-isip sandali si Yezuan, at pagkatapos ay tiningnan ang laman ng singsing. Isang high-grade earth tool,
at isang bangkos ng iba't ibang item. Nilamon niya ang lahat at nakakuha siya ng 50 mga kristal na lumalamon. Tunay na mayaman ang Central Province. Ang mga bagay sa Chen Kun Ring na ito ay malamang na nalampasan ng buong Soaring Heaven Mansion. Siyempre, iyon ang dating Soaring Heaven Mansion. Dati, gumamit siya ng 50 DevArt crystals para ipagpalit sa isang high-grade Earth-level martial art. Ngayon na nakakuha siya ng isa pang 50 DevArt crystals, ito ay isang magandang pagbabalik. Tapos, umalis na siya agad. Labis na nabalisa si Lin Zuir nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumalon sa kagubatan. Pagkababa ng nasa katanghaliang gulang ay wala siyang narinig na kahit isang ingay na lalong nagpabalisa sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw. Sa sobrang takot niya ay dali-dali niyang binunot ang kanyang espada. Gayunpaman, nang makita niya kung sino yun, biglang na-relax ang tense niyang nerves. Grabe, ayos ka lang, bulalas ni Lin Zuir. Tapos, mabilis, niyang tinakpan ang bibig niya. Kung tutusin, may ibang tao sa kagubatan. Ayos lang, patay na ang taong iyon. Sabi ni Yezuan na may maluwag na ekspresyon. Ano, patay? Pinatay mo siya. Muling bulalas ni Lin Zuir nang marinig niya ito. Tumango si Yezuan, patay na siya. Gayunpaman, hindi tayo maaaring magtagal dito. Kailangan nating umalis ng mabilis. Kung habulin sila ng medyo may edad na, baka may ibang humahabol sa kanila. Bagamat sinabi ng nasa katanghaliang gulang na gusto niyang kabyusan ang sarili, mas mabuting mag-ingat. Kung hahabulin sila ng City Lord ng Guangjin City, sila ay patay na karne. Pagkatapos niyang magsalita, diretso niyang binuhat si Lin Zuir at sumugod patungo sa Divine Land City. Ang mga alalahanin ni Yezuan ay hindi kailangan. Nang sumapit ang madaling araw, sa wakas ay nakarating na sila sa banal na lupang lungsod. Sa sandaling ito, kabubukas pa lamang ng mga pintuan ng lungsod. Agad namang pumasok ang dalawa. Dati, nang pumunta sila sa Guangjin City, hinahanap nila ang eldest senior brother ng Heavenly Yuan sect, si Pang Xing. Sa pagkakataong ito, hinahanap nila ang eldest senior brother ng Soaring Heaven Mansion, si Xing Miao. Si Yezuan ay may kopya ng address ni Xing Miao, kaya agad nilang hinanap siya. Sa harap ng isang tirahan sa katimugang bahagi ng Divine Land City. Isang katulong ang naglilinis sa labas ng Xing residence. Nang makita niya sina Yezuan at Xing Miao, nagtanong siya, Ham. Sinong hinahanap mo? Panipi. Ang lokasyong ito ay medyo malayo, at mayroon lamang isang patio sa malapit na may mga taong nakatira doon. Kaya naman tinanong niya ito. Excuse me, dito ba nakatira si Xing Miao? Hinahanap mo si Young Master. Lumabas ang Young Master ilang araw na ang nakalipas at hindi pa bumabalik, sagot ng katulong. Kabanata 270, Alliance Chief ng Divine Land Alliance. Wala dito. Nagpatuloy si Yezuan sa pagtatanong, alam mo ba kung saan siya nagpunta? Kailan siya babalik? Panipi, hindi ko alam. Umiling ang katulong. Naguguluhan si Yezuan. Nahanap na niya ang lugar, ngunit hindi niya mahanap ang tao. Hindi kaya kailangan niyang hanapin muli ang Myriad Pavilion. Salamat. Tumango siya at umalis. Iniisip niya kung mahahanap ng Myriad Pavilion ang eksaktong lokasyon ni Xing Miao. Pagkaraan ng ilang sandali, muling dumating sina Yezuan at Lin Zuir sa Myriad Pavilion. Walang masyadong alam si Yezuan tungkol kay Xing Miao, ngunit nalaman pa rin ng Myriad Pavilion ang lokasyon ni Xing Miao. Si Xing Miao ay kasalukuyang nasa Heavenly Shakang Mountain. Tumingin si Yezuan sa pergamino at nagulat. Ang Heavenly Shakang Mountain ay isang mapanganib na lugar sa banal na lupain. Sinasabing mayroong Heavenly Korzuan beasts doon. Mukhang nagsasanay doon si Xing Miao. Pagkatapos umalis sa Myriad Pavilion, sinabi ni Yezuan kay Lin Zuir, humanap muna tayo ng matutuluyan, pagkatapos ay hahanapin ko siya. Hintayin mo siya sa Divine Land City, mag-ingat. Tumango si Lin Zuir. Alam niya na kung susundin niya ito, magiging lubhang abala para kay Yezuan, at magiging pabigat lamang siya kay Yezuan. Nang walang karagdagang abala, pareho silang nakahanap ng matutuluyan, pagkatapos ay umalis si Yezuan sa Divine Land City. Ang Heavenly Shakang Mountain ay matatagpuan sa hilaga ng Divine Land City. Tinansya ni Yezuan na sa kanyang bilis,
aabutin siya ng halos isang araw para makarating doon. Si Xing Miao ay kasalukuyang nasa isang kuweba sa Heavenly Shaking Mountain, dapat ay naglilinang siya. Resourceful talaga itong Myriad Pavilion, di ba? Panipi, labis na nagulat si Yezuan. Ang Myriad Pavilion na ito ay talagang magagawa ang lahat, alam pa nila ang eksaktong lokasyon ng isang taong nagsasanay sa labas. Wala siyang ideya kung paano nila ito nagawa. Makalipas ang isang araw, pumasok si Yezuan sa Heavenly Shaking Mountain. Ang Heavenly Shaking Mountain ay napakalaki, tila mas malaki pa ito kaysa sa buong Soaring Heaven Mansion. Imposibleng makahanap ng tao dito. Gayunpaman, ang lokasyon na ibinigay ng All Affairs Pavilion ay napakatumpak. Ito ay nasa isang kuweba sa kanlurang bahagi ng Heavenly Shaking Mountain. Matapos makapasok sa Heaven Shaking Mountain, si Yezuan ay agad na tumakbo palabas. Ito ay isang napakaangkop na lugar para sa pag-level up. Maraming mga ibon at hayop, at lahat sila ay nasa Earth Core Realm. Sa makatuwid, si Yezuan ay nasa napakagandang kalooban. Nagkaroon siya ng urge na i-level itong Heaven Shaking Mountain. Ngunit sa ngayon, mas mabuting hanapin muna si Xing Miao. Pagkatapos ng lahat, ang eksaktong lokasyon na ibinigay ng All Affairs Pavilion ay isang araw ang nakalipas. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Yezuan ang kuweba ayon sa lokasyon na ibinigay ng All Affairs Pavilion. Gayunpaman, walang tao sa kuweba. Bonfire, mainit pa, at tirang karne. Parang kakaalis lang. Sumimangot si Yezuan at tumingin sa paligid. Sure enough, may nakita siyang maliit na bakas ng paa. Sinundan niya ang mga bakas ng paa at sinimulang pakiramdaman ang kanyang paligid upang makita kung may mahahanap siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking dagandong ang biglang umalangaw mula sa bundok, pati na rin ang lahat ng uri ng mga dagandong. May nakikipag-away sa mga Zuan beast na iyon. Dapat ay si Xing Miao. Agad namang nag-react si Yezuan. Ang mga nakapagsanay sa Heavenly Shaking Mountain ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Dati, hiniling lang niya sa All Affairs Pavilion na hanapin ang lokasyon ni Xing Miao, hindi na sila naghanap ng ibang impormasyon. Sa makatuwid, tinansya niya na si Xing Miao ay maaaring isang Mid-Earth Core Warrior, o kahit isang Late Earth Core Warrior. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng tunog. Paglabas niya ng kagubatan, nakita niya ang apat na figure na gumagalaw sa isang open space sa harapan niya. Tatlong Heavenly Core Golden Heavy Apes. Nang makita ni Yezuan ang mga figure ng tatlong figure, nagulat siya. Sa ngayon, sinasalakay ng tatlong Golden Heavy Apes ang isang binata na may hawak na longsword. Napakatindi ng labanan. Xing Miao. Hindi pwede. Isang nag-iisang lalaki na nakikipaglaban sa tatlong Heavenly Core Zuan Beasts. Galing ba talaga siya sa Soaring Heaven Mansion? Panipi, hindi makapaniwala si Yezuan. Ang gantimpala para sa pagiging ikalawa sa Heavenly Rankang ay isang Late Mortal Core Warrior lamang, at katatapos lang niyang makapasok sa Earth Core Realm pagkatapos makuha ang isang Zuan Beast's Inner Core. Sa makatuwid, hindi makapaniwala si Yezuan na ang binata sa kanyang harapan ay ang Alliance Chief ng Divine Prefecture Alliance, si Xing Miao. Gayunpaman, nang makita niyang tila nahihirapan ang binata, agad itong sumigaw, "Mister, kailangan mo ba ng tulong?" Nang marinig ito, sumagot ang binata, ang tatlong ito ay Heavenly Core Zuan Beasts. Napakalakas nila, at kamangha-mangha ang kanilang depensa. Mangyaring mag-ingat, mukhang kailangan niya ng tulong. So paano kung ang depensa nila ay kamangha-mangha? Ngumiti si Yezuan, pagkatapos ay naglabas siya ng Earth Tool Longbow at naglabas ng arrow. Mid-rank Earth Rank Martial Skill, Soul Breaking Arrow. Swoosh! Ang palaso ay tumusok sa hangin at tumama sa likod ng isa sa mga Golden Heavy Apes. Gayunpaman, kamangha-mangha ang depensa ng Golden Heavy Ape na ito, at ang arrow ay nakagawa lamang ng maliit na butas sa likod nito. Nang biglang nasugatan ang Golden Heavy Ape, tumalikod ito at tinitigan si Yezuan, pagkatapos ay tumalikod ito at nagpatuloy sa pag-atake sa binata. Nakakamangha ang depensa nito, subukan natin itong busog. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay naglabas siya ng bagong busog at palaso. Isa itong high-rank Earth Tool. Swoosh! Ngayon lang, hindi sineseryoso ng Golden Heavy Ape ang palaso, kaya binaril ito sa ulo.
Sa pagkakataong ito, natusok ang ulo nito, at namatay ito sa isang iglap. Isang high-rank Earth tool, isang mid-rank Earth martial skill, at ang bloodline ng Overlord Arrow, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pay. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Yezuan sa kanyang isipan. Nang bumagsak sa lupa ang Golden Heavy Ape, nagpaputok siya ng isa pang palaso. Bang! Soul-breaking arrow, ang isang solong palaso ay maaaring makasira ng isang kaluluwa. Ang pangalawang Golden Heavy Ape ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sumabog ang ulo nito. Nang makita ng ikatlong Golden Heavy Ape na napatay ang dalawang kasama nito, agad na nagningning ang mga mata nito, at naghanda itong sumugod patungo kay Yezuan. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumalon sa ere ang binata at nilaslas ang ulo nito gamit ang kanyang espada. Isang ulo ang pinalipad at nahulog sa lupa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Isang high-rank Earth tool, isang high-rank Earth martial skill. Agad na napagtanto ni Yezuan kung ano ang nangyayari. Tila may kakaibang background ang binatang ito. Ang Heavenly Core Warrior ay isa pa ring Heavenly Core Warrior, mas madali siyang pakitunguhan kaysa sa isang tao. Bulong ng binata sa kanyang sarili, pagkatapos ay lumingon siya kay Yezuan at sinabing, "Ang pangalan ko ay Xing Miao, salamat sa iyong tulong." Napatay ni Yezuan ang dalawang Heavenly Core Golden Heavy Apes sa pamamagitan lamang ng 3 araw. Ito ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang lakas. Xing Miao. Nang marinig ni Yezuan ang pangalang ito, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakahanap na siya ng tamang tao. Ngunit, bagamat magkatugma ang kanyang pangalan, hindi tumugma ang kanyang lakas. "Ang pangalan ko ay Yezuan." Kinuyam ni Yezuan ang kanyang kamao at magalang na sinabi, "Ang dalawang Golden Heavy Apes na ito ay pinatay ni Kuya Ye, kaya ang mga bangkay nila ay dapat sa iyo." Inalis ni Xing Miao ang Golden Heavy Ape na pinatay niya, pagkatapos ay sinabi niya kay Yezuan. Maingat na naglakad si Yezuan. Bagamat ang Xing Miao na ito ay maaaring ang taong hinahanap niya, may 3 bangkay ng Golden Heavy Ape sa kanyang harapan, at 3 Heavenly Core Cores. Sinong nakakaalam kung bigla siyang atakihin ng lalaking ito? Kahit na siya ay mukhang kalmado sa ibabaw, siya ay talagang maingat. Pagkatapos nito, iniligpit niya ang 2 bangkay ng Golden Heavy Apes. Lumingon siya at nakitang nakatayo pa rin si Xing Miao ilang metro ang layo, tahimik na nakatingin sa kanya.